So hi guys, Dr. J. So may patient ako kanina. Nagpakita ng kanyang laboratory results and lost to follow-up na siya. Siguro more than 6 months na. And then, pinakita sa akin yung results. Sabi niya, Doc, mataas ang aking cholesterol. Ang LDL niya, 139. Doc, baka yung cholesterol ko kaya mataas yan sa prito. Mahilig kasi ako magprito. Lahat ng pagkain namin nakaprito. Mantika. So, ano po ba, Doc, ang magandang cooking oil? So, yun ang tanong niya. So, yun ang pag-uusapan natin. Sabi ko, gagawa natin ng content yan. Kasi maraming patients na nagtatanong, ano ba ang pwedeng oil pag nagluluto? Kasi sabi nila, mataas ang cholesterol ng cooking oil. So, pag-uusapan natin yan sa video na ito. So, ayan, usapang cooking oil. Pero hindi tayo magluluto ngayon. Okay? Mag-uusap lang tayo. Dr. J po, internist and cardiologist from Philippine Heart Center. And 20 years na tayo nagpa-practice bilang cardiologist. And madami akong nakakausap na patient na concerned din pagdating sa cooking oil. Kasi marami namang choices, di ba? Maraming choices. And una, bago tayo pumunta doon, ano bang nangyayari sa cooking oil kapag ito ay nailagay na ninyo sa lutuan ninyo? No? Pag nailagay na ninyo doon sa frying pan. So, pagbuhos ng cooking oil, whether ikaw ay magpiprito ng itlog, maggigisa, pagbuhos mo ng cooking oil, syempre magkakaroon ng heat yan. No? So, yung unang portion po, yung first part, kapag ito ay nainitan at nagkaroon ng reaction with oxygen, ang tawag po dyan ay oxidation. So, ang langis po na yan ay nagkakaroon ng oxidation process, nagre-release po ito ng free radicals. At yung free radicals na yan, ito po yung masama sa cells natin. Okay? Pwede niyang ma-destroy yung cells gawa ng free radicals. Next naman, pag ito ay uminit na, ang tawag naman doon, smoking point. Uusok na ito ng malakas. Okay? Pag nasobrahan po ninyo yung smoking point ng isang cooking oil, sumusobra po yung usok na to. Kaya pag nakakita kayo ng medyo na salisihan ninyo yung niluluto ninyo, umalis kayo, may nagigisa kayo, sumobra yung init, di ba, pagbalik ninyo, napakalakas na ng usok. Di ba? Relate ka ba dyan? And pag nakita rin niya yung mga nagluluto sa mga karinderya, na yung sobrang lakas na ng usok nung niluluto nila. So, ibig sabihin na-exceed na po yung smoking point ng cooking oil. Pagka ganyan po, maraming nare-release na chemicals, mga aldehydes. Itong aldehydes na to ay ano rin po ito, mga destroyer din ito. Sinisira din ito ang mga good cells. Okay? So, yan po ang nangyayari. And pangatlo, ito yung pag-init ng cooking oil, yung paulit-ulit na pag-init. So, pag lagi siyang iniinit, yung nabanggit ko kayo ng oxidation, smoking point, mauulit lang po yun. So, parami ng parami ang mga tinatawag nating free radicals. Kaya pag inuulit nyo yung oil ninyo, kung titingnan ninyo dun sa lutuan ninyo, nangingitim na siya. Diba? So, ito na po yung magdadamage. Kumapit na siya sa pinrito ninyo. Pag kinain ninyo yun, may kasama na yun na free radicals, hindi na maganda sa health ninyo. Okay? So, yun po yung tatlong nangyayari sa oil kapag niluto na. Hindi ba tayo gagamit ng oil? Siyempre, gagamit naman tayo ng cooking oil. No? Binabanggit lang natin yung nangyayari sa oil para maiwasan natin ang pag-reheat, pagpaulit-ulit ng oil. At alam niyo na may smoking point po siya. Hindi dapat sobrang init kasi masisira na po yung oil. And then next na katanungan ng ating patient, ano po ba ang oil na pwede namin gamitin, Dok, sa aming mag-anak? Kasi mahilig kami magprito. So, sabi ko, baka mag-air fryer ka na lang. Pero, ibang topic yon. Okay? So, ano ba? Ang pinaka-common na oil na ginagamit natin is number 1, may olive oil, may canola oil,
may palm oil, at may coconut oil. So, sa apat na yan, ano ang gamit nyo? So, paki-comment po sa baba. Paki-sulat sa comment section kung anong oil ang gamit ninyo. So, most likely, hati yan. May gumagamit ng olive oil, may gumagamit ng canola oil, may gumagamit ng palm oil, at may gumagamit ng coconut oil. So, comments. So, unahin natin ang olive oil. Ang olive oil po ang siguro maituturing natin na isa sa pinaka-healthy na cooking oil. Kasi nga, mataas ang kanyang monounsaturated fats. Ang olive oil ay may tinatawag nating antioxidants. Meron siyang polyphenols, antioxidants po yan. At may mga pag-aaral na po niya na ang olive oil, pag hinalo mo sa pagkain mo, ay magbababa ng LDL mo at magle-less ng risk for heart attack. So, bababa ang LDL cholesterol and it can lower the risk of heart attack by 30%. Wow, edi wow. No. Tayo na ang mag olive oil. Pero sabi ng patient ko, Doc, ang mahal naman ng olive oil. Diba? Siguro ang isang bote ng olive oil will cost you already mga 400 to 500 pesos. Diba? Kabigat sa bulsa ng olive oil. At hindi lang yan. Ang olive oil may plain na olive oil, meron pang extra virgin. Diba? Anong pagkakaiba niyan? Yung plain na olive oil, refined olive oil na po yan. May mga process na ginamit, may heat. So medyo nabawasan na yung purity. Yung extra virgin, ito po yung mas puro kasi mechanical lang siya. Hindi siya ininit. Okay? Hindi siya ininit, hindi siya dumaan ng proseso, ng iba't ibang steps. Kundi mas lang siya, mechanically processed. So, mas puro po siya, mas kompleto, mas nandun yung lasa. Okay? So, yan ang kagandahan ng olive oil. At may pag-aaral. May mga Mediterranean diet. So, yung salad, lalagyan mo ng olive oil. At may pag-aaral nga, nabanggit ko kanina. So, pag ikaw ay nagko-consume ng 2 kutsarita na olive oil sa isang araw, it can lower the cholesterol and can lower the heart risk kasi gawa ng polyunsaturated fats. So, ang ginagawa po ng olive oil, yung polyunsaturated fats, so, ang ginagawa niya, tumutulong siya na hakutin yung bad cholesterol sa katawan mo. Pag hinakot na yan, bababa ang LDL mo. Bababa yung mga LDL receptors mo. So, hindi siya kakapit sa mga ugat. Diretso siya hatakin sa liver at aayusin siya doon. So, ipoprotect niya, babalutin niya yung bad cholesterol. So, hindi ito basta-basta kakapit ng basta-basta sa ating mga ugat. Kaya binababa niya ang heart attack. So, maganda ang olive oil. Diba? Kasi maraming benefits. Pero mahal. So, ang next natin na option, kung mahal, edi canola oil. Ang canola oil, maganda rin po siyang oil. Kasi meron din po siyang, mababa po ang saturated fats niya. Meron din siyang tinatawag na polyunsaturated fats. May antioxidants din siya. At meron siyang omega-3. So, mas mura po siya ng 50 to 60% kaysa sa olive oil. So, pwedeng alternative. Kaya meron kaming sample kanina ng canola oil. Ibinigyan natin yung pasyente natin. Mga sample ng canola oil. Maganda rin naman siyang alternative. However, hindi mo siya pwedeng ikumpara sa olive oil. Kasi malaki ang diferensya. Okay? Bukod sa cost, mas malaki ang diferensya sa health benefits. Pero kung wala ibang choice, edi mag-olive oil tayo. Mag-canola oil. So, kung ang kailangan mo lang ay pang salad, pang sutay-sutay, koting gisa, pwede ka mag-olive oil. Pero kung yung mag-iinit ka talaga, pang piprito mo, so gumamit ka ng canola oil. Kasi mas mataas yung smoking point ng canola oil compared sa olive oil. Mas mabilis uminit. Nasisira ka agad ang olive oil. So, dun ka na sa canola oil. Okay? Ang next na question. Anong next? Kung talaga namang mahal pa rin ang canola oil.
or ayaw mo ng canola oil, pwede bang palm oil? Ang palm oil po, ito yung pinaka-common na oil sa lahat. Ito yung mga oil na mumuo kapag lamigan. Naalala nyo yan nung bata kayo, di ba? Kita mo yung mantika na mumuo. So, kailangan mo pang initin yan para matunaw. So, ang palm oil po, so ito po yung namumuong oil, na cooking oil. Pinaka-common siya kasi yung mga ingredients po ng noodles, may palm oil yan. Yung shampoo, may palm oil yan. So, halos lahat ng produkto may ginagamitan ng palm oil kasi pinakamura ang palm oil. Yun nga lang, meron siyang saturated fat na may konti na siyang fats na saturated na pwedeng magpataas ng LDL ninyo, yung bad cholesterol. Kaya ingat-ingat pa rin. Pero pwede rin siyang pangprito kasi mataas yung smoking point niya. And pangalawa pa sa issue sa palm oil is yung taniman ng palm oil mas nagagamit na siya ngayon at nasisira na, nagkakaroon na ng yung forest natin nababawasan, especially in Malaysia and Indonesia. Nasisira yung mga kabundukan nila kasi ginagamit ng plantation ng palm oil. So nawawala ng natural habitat yung mga ating mga alagang mga wild animals. So make sure lang na yung palm oil na ginagamit ninyo ay merong drive to protect the rainforest. So medyo naging tayo doon. Naging earth-friendly. Okay? Ang next, controversial po yung next natin. Kasi marami ang iba-iba ang opinion. And perhaps we can have this add some data. So ang next natin is coconut oil. Sabi nung pasyente ko dati, Dok, coconut oil ang mas maganda kasi galing sa coconut. Healthy ang coconut. Diba? So, sabi ng iba, hindi maganda ang coconut oil. So, sa totoo lang, marami pa rin ang gumagamit ng coconut oil. And ang coconut oil po, sa gusto natin, ay mataas po ang saturated fat. Halos 50%. Ang saturated fat po ng olive oil, mga 7%. Ang olive oil is mga 7%. Mga 15% naman ang canola oil. Pero ang coconut oil po, pumapalo po siya ng 50 to 60% ang kanyang saturated fat. Ano ibig sabihin yan? Mas malangis ang coconut oil at ang ibig sabihin din yan, pag mataas ang saturated fat, tataas po yung LDL. Kasi yung saturated fat po, ito po yung nag-a-attract ng bad cholesterol. Pag nag-attract ng bad cholesterol yan sa diet mo, dadami ang bad cholesterol, yung LDL, ito yung pwedeng magbara. Okay? Tataas yung LDL levels mo. And we know for the fact na ang LDL level is also related to cardiovascular disease. So, again, ang coconut oil po, maganda siya, pero mataas po ang saturated fats and can increase the bad cholesterol. Sabi nga nila, mas mataas pa po, halos kadikit na niya ang butter. Okay? Tsaka yung mantika ng taba ng baboy, halos parehas na po sa coconut oil. So, ganun po kung ipipicture ninyo ang saturated fat po ng coconut oil, halos parehas na ng butter at parehas na ng taba or langis ng taba ng baboy pag mo. Pag naggisa ka yung naipon na oil doon, di ba minsan nag-aano ka ng taba ng baboy para gawing oil. So, yun po, ganun po yung saturated fat ng coconut oil. Hindi siya cholesterol but saturated fats. So, ganun pala. No? Ganun pala, Dr. J. Paano naman ang gata? Sino ang mahilig sa gata? Ganun din po yun. Ang coconut oil, coconut milk pala, ang gata, mataas din ang saturated fats. So, it can attract LDL at tataas yung bad cholesterol mo. So, hindi po yung mismong gata o coconut oil ang mataas ang cholesterol, but yung saturated fats po niya ang nag-a-attract, kumukuha ng LDL ng bad cholesterol at yun po pinapataas niya. Okay? So,
Pwede naman, hindi naman pwedeng walang gata, yung mahilig sa gata, di ba? Pang flavor ng pagkain, pwede naman po. Hindi naman siya bawal. So I hope may natutunan kayo sa video natin about kung ano ang nangyayari sa cooking oil pag niluto at ano-ano ang epekto ng iba't ibang cooking oil from olive oil to canola to palm oil to coconut oil. So it's your choice. So again, kung may tanong medical, kung may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J,